Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. At ako'y natutuwa dahil tayo po'y pinagkakalooban ng Diyos ng biyaya na tayo po ay makapag-live every Monday. Bagamat hectic pa rin po yung schedule, bagamat marami pa rin mga trabaho, pero yung pagkalooban tayo ng Diyos ng kakayanan, ng lakas, ng magandang pangangatawan, at higit sa lahat ay ng biyaya na tayo po ay makapag-live every Monday para maipagpatuloy po natin ang ating lesson ay napakalaking biyaya na po mula sa ating Panginoon. Ano po? So ako pinagpapasalamat sa lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating lessons ng New Testament. At tayo po ngayon ay part 4 ng New Testament. Okay? So, salamat sa Panginoon at may mga ilang mahalagang announcement po tayo. Okay? So, nais muna nating pasalamatan ang ating Panginoon. Sino ba yung mga available na naka-online ngayon at present sa ating online lesson ngayong gabi? Masarap sana na sa umpisa gusto ko maglagay lagi ng panahon at oras na bumati naman tayo. Okay? Kaya kung kayo po ay online, nanonood na po kayo, paki-ano naman po ng inyong mga pangalan na kayo'y nanonood ngayon. Okay? Nung nakaraang lesson sa part 1, part 2, part 3 ng New Testament, ay may mga tanong na nakita ko pong mahalaga. Hindi ko naman sila masagot sa online sa dahilan naman po na hindi sapat po yung magta-type, magsusulat para maipaliwanag, maipaunawa yung tanong, yung sagot, talagang siguro po hindi dahil sa hindi ko kayang magsulat o mag-type, wala ho talagang oras para doon. Ano ha? Yun po yung nagiging malaking challenge ko. Pero ganun pa man, pasalamatan ko po muna itong aking mga maaagang nag-tune in sa ating live ngayon. Preacher Donnie Ray Calling. Good evening po, Preacher Donnie. Sa mga nangangailangan ng Toyota, meron po akong 2 tao sa Toyota Alabang. Tawagan nyo lang si Preacher Donnie Ray Calling and Hamid Bat o Brother Ham. Nandun po sila sa Toyota. So kung nangangailangan kayo ng Toyota Alabang, aasikasuhin po kayo ng 2 tao kung ito. Hindi ko kayo pababayaan. So thank you, Preacher Donnie Ray Calling. Famor Galas Glenel. Good evening po sa inyo. And then Crisologo Glorioso, good evening po. Pastor Cesar Santiago, ang kaibigan natin from Baliwag, Bulacan. Good evening sa iyo, Pastor Cesar. And June Carantes Calalo. Good evening po sa inyo. Well, Rizal de Corpus, Pastor Rizal de Corpus from Itiagi, Isabela. Wow, medyo malayo-layo. Ano po? At prayer ko na maging blessing sa inyo ngayong gabi ang ating lesson. Pero bago po iyan, o bago po ako manalangin, o bago ako magbigay ng mga promotion, kasi may mga business po na tingin ko ho makakatulong sa mga pastors at sa mga members ng mga pastors kung sakasakali. Pero magpe-pray po muna ako. After that, announce ko po ito sa inyo. Ano po? Okay, so salamat sa Panginoon. Tayo po'y sandaling manalangin muna mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos muli. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Ang biyaya mo muli ang mag-sustain sa amin ngayong gabi. Nasa part 4 na po kami ng New Testament. At ang isa po sa pinakamahalagang rason kung bakit ganito yung aming paraan ng pagsusuri, pag-aaral,
ay makita po namin yung mga aral ng Old Testament na ito po ay kasalukuyan at hanggang sa ngayon ay itinutuloy sa New Testament. At kailangan namin ng ebidensya na hindi lamang ito makikita sa Old Testament, maging sa New Testament. At ang isang mahalagang proseso na aming ginagamit ay yung tinatawag na analogy. So dalangin namin, maging malinaw po lahat ngayong gabi. Pagpalain niyo po kami ingatan at lahat ng tagapakinig, bigyan niyo po ng karunungan, katalinuhan at pangunawa sa biyaya mo, Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, sa lahat po ng pastors na nakikinig ngayon sa akin, gaya po ng laging ina-announce ko, ako po ay founder ng COUP. Kaya po ini-spell ko po yan, COUP. Acronyms po kasi yon, may meaning ang bawat letter. Kung babasahin naman yan ay coup. Parang coup d'etat. Pagte-take over. So I rather spell. Ang meaning po ng COUP ay Christian Organization for Unity and Prosperity. Ayan. Pagkakaisa sa pagtatagumpay. So marami ho tayong project. So ang isa pong layunin kung bakit itinayo po natin ang COUP ay makatulong sa mga churches, sa mga Christians, sa mga members, sa mga pastors na mabigyan po sila ng decent income. Yun po yun talaga yun. Ano po? Kaya nga for prosperity. So dahil po dito mga kapatid, eto po, sa lahat po ng pastors at maging sa inyong mga members na naririto ngayon, at paki-announce po sa inyong church, mga kapatid, willing po kaming makatulong sa inyo para mabigyan po kayo ng dissenting business at income. Halimbawa po, mayroon po akong member po ito ng COUP at isa po sa aking mga matatapat na miyembro ng church. Siya po ay nagtayo ng company. Yung unang itinayo nila ay Ison Farm Perfume. Nagna-number 1 po sa Shopee yan. So, ngayon po nagtayo po siya ng isa pang company na handang nagsusupply po sila ng lahat ng kailangan para makabuo kayo o makapag-manufacture po kayo ng pabango. Okay? So dahil po diyan mga kapatid, dito lang po yan sa Bacoor, Cavite, Molino. Bacoor, Cavite, along Molino Boulevard. Okay? So gusto ko pong anyayahan ang mga pastors at ang mga members din po ninyo na gusto hong mag-engage sa perfume business. Halimbawa, gusto nyo kayo yung nagmamanufacture ng inyong perfume. Gusto nyong gumawa ng mag-start ng inyong perfume business. Okay? So, ang gagawin po natin ay ganito. Yayakagin ko po kayo, isang araw po yan. Hindi naman kayo tatagal ng isang araw doon sa training. Pero, ang sabi sa akin ng aking tao, ng aking member, yung training para turuan kayo ng perfume maker ay 1 hour. Isang oras lang po yon. Okay? And then, tinanong ko siya magkano ba yung initial capital para makapag-start sila ng perfume business po nila, yung sila mismo yung gagawa, sila magkikreate. Dito nyo kukunin sa aking member yung mga supply na kakailanganan niya sa perfume. So ito po ay malaking bagay. So pag-uusapan po natin ito sa lahat ng pastors na interested, na gusto nyo isama ang inyong mga members na interesadong mag-start ng perfume business.
magse-seminar po tayo doon, kasama niyo po ako, kasama niyo ang mga leaders ko, sasamahan ko po kayo doon. Ano po? At pwede kayong mag-inquire, pwede po kayong iti-training po kayo, tuturuan po kayo. So ito po ay napakalaking tulong, napakalaking bagay. Tingnan niyo po, ito po yung kanilang short advertisement. At unawain niyo po yung kanilang nais sabihin at iparating. Ano po, panoorin po natin ito mga pastors. If interested kayo sa perfume business at kayo mismo ay iti-train para mag-manufacture, gumawa, magtimpla, o mag-create ng inyong pabango, tuturuan nila kayo ng basic muna and then you can grow in improve from there. O panoorin niyo po ito. I told you that for only 5,000 pesos, you can start your own perfume business. Yes, you heard that right. For just 5,050 pesos, you can get 2 preferred bottle designs, a total of 30 pieces along with raw materials. Everything you need to start your own perfume business is included from a wide selection of fragrance, also to perfume bottles. No idea, no experience, no worries. We got you covered with free training courses and natuto ka na, kikita ka pa. Contact us or visit us at Paseo de Bacoor. See ya! Okay. Paseo de Bacoor. Molino Boulevard, Bacoor, Cavite. Okay. So, doon mo mismo sa office na yon, I will invite pastors, bring your members who are interested to start their own perfume business. At iti-train po kayo doon, tuturuan po kayo doon. Sabi nga nila, we got you covered. Yung po yung we got you covered for only 5,500 pesos. You can start your own perfume business. So kung interesado po kayo, lalong-lalo po sa lahat ng Bible Logic pastors and students, i-announce ko po yan sa ating chat group, i-announce ko po yan sa aking wall kung kailan. And then, sa araw din yan, para hindi humasayang yung ating maghapon, dahil malapit po yan sa church. So from there, mula po doon, pagkatapos ng inyong training, pagkatapos ng inyong seminar, itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong. Mula doon, pipick upin po namin kayo, dadalhin namin kayo sa church. Okay? Siguro mga 10 minutes lang po yun. O less than 10 minutes, nasa church na po tayo. Okay? At doon ho naman mga kapatid, magkakaroon po kami ng distributor meeting. Okay, distributor meeting. At eto po, ipopromote ko na rin. Ito po, isa po to sa aking formulation. Mga kapatid, ito po ngayon ay number 1 right now. One of the fast-moving product we have, at ito po ay nasa US. Okay? So sinusupply po ito sa US. At proven and tested na po nila ito sa US. Kapatid, which in fact yung word na ginamit ng gumagamit po nito, lahat maging dito sa Pilipinas, maging nasa US, ang word na ginagamit nila, it works like a miracle. Nakapagpahid mo mga kapatid, ay talagang yung pain, yung frozen shoulder ng may bahay ko, ito po yung ginamit, kaya nawala po yung kanyang frozen shoulder. Okay? At ito po, mga kapatid, ito public kong ina-announce, may tinulungan po ako, malapit po dito sa amin, lumapit sa akin dahil wala po silang pera, mahirap lang po sila. Nagkaroon po ng psoriasis. O kung nakikinig sila sa akin ngayon, nagkaroon siya ng psoriasis, lumapit sa akin ang kanyang may bahay, pati yung nanay, kasi ang kakilala ko po yung nanay. Nakikiusap dahil yung psoriasis ng kanyang anak, mula ulo hanggang sa anit niya, hanggang sa buong paa niya, buong likod, buong katawan, buong mukha, grabe.
Dinala nila sa doktor, mga kapatid, binigyan ng ointment, hindi ho nagwo-work. It's not working. Sobrang kate, hirap na hirap po siya. At ang sabi nung nanay sa akin, Pastor, umiiyak ka, ang anak ko po nakakaawa at nabanggit ng anak ko mas mabuti raw na mamatay na lang siya. Dahil hindi na siya makalabas ng bahay, halos hindi na siya natutulog sa sobrang hirap ng kanyang nararamdaman. So, just to make that long story short, mga kapatid, isa po ito sa ibinigay kong tulong. Sabi ko sa kanya, okay, ilagay niyo po ito sa kanyang ulo, lalong-lalo hanggang sa anit. Okay? At pagkatapos, ilagay niyo po, i-rub niyo sa kanyang katawan, sa kanyang likod, sa kanyang kamay. Ito po, itong scalarized ginger massage oil. Alam niyo mga kapatid, nung inirab niya sa ulo niya, kinabukasan nagbagsakan po yung mga anit, yung mga, ano tawag doon? Balako, hindi, yung parang balat na mga sugat-sugat at natuyo yung sugat, langib ng mga sugat-sugat niya, pagkatapos sa likod niya in less than 3 days. In less than 3 days, kasi in 24 hours, umayos po yung ulo niya, nawala yung kate sa katawan. In 3 days, gumanda po yung itsura niya. In 1 week, bumalik na po siya sa trabaho niya. Tuwan-tuwa po. Sabi nga sa akin, sabi ko, kamusta na ang inyong anak? Pastor, maayos na po. Salamat po ng marami. Okay, dalawang kulay po kasi ito, red ginger at saka gold ginger. O ginger. Ginger, yan. Eh, ito po, isa po to sa ginamot ko. So napakarami na po naming natulungan dito sa scalarized ginger. Napakaganda po kasi hindi lang po ito massage oil. Ito po ay scalarized massage oil. Kung mag-research po kayo about the scalar energy, in-explain ko po rito mga kapatid, ayon po kay Dr. Jerry Tennant, i-research nyo po si Dr. Jerry Tennant, ma-amaze po kayo sa taong ito. Okay? Sabi niya, pain is a sign of low voltage. Kapag sumakit po, anumang parte ng katawan nyo, yung mitochondria po niya nagmamalfunction o hindi nagpo-produce ng enough voltage of electricity. At believe me po, ang trabaho po ng scalar energy is to sustain your body and increase the electricity level. So, nagugulat sila pag pinahid nila, agad-agad po yan. Bigla hong gumaganda yung pakiramdam, nawawala ang pain, umaayos. So, ito po ang scalarized ginger massage oil. Ito yung nakasulat ha. This ginger massage oil is embedded with scalar energy to give a maximum sanative effect. Pag sanative effect is cure. Okay? Scalar energy is also known as the subtle energy or zero-point energy which can improve your body electricity. The most common reason for body pain, according to Dr. Jerry Tennant, is a low voltage body. Electricity that once it is restored, your body will naturally recover itself to become healthy and strong. Ginger massage oil helps you recuperate as soon as you massage it with scalar embedded ginger oil. Guaranteed po yan mga kapatid. Guaranteed po yan. Ang benefit ng scalar energy, ito po, anti-inflammatory po yan. Pain reliever. So once nalagyan po yan ng energy, pain reliever po yan. Relax muscle para hindi siya stress. Increase blood circulation. I will show you later the video kapag nag-health coach na po ako online. Why is it? It will help to have a good blood circulation. Increase your body electricity. Protect you from harmful effect of man-made radiation. Increase your energy, eliminate mood swing, increase mental focus, increase your body strength.
Ilan lang po to sa benefits niya, mga kapatid. Hindi po yan lahat. Napakaraming benefits. And listen to this. Energy is the future of medicine. Energy is the future of medicines. Now, can you imagine this? So much health benefits. Napakaraming health benefits, pero napakasimple po yan. Ginger massage oil. I-massage nyo lang po. Napakaganda niyan. Okay, isa po yan. And another thing, mga kapatid, na gusto kong makita ninyo, kasi ito po promote ko bago ako mag-start. Okay? Ito naman po, ito po yung napakatagal ko nang ginawa. Napakatagal na. Ang reasons lang po, medyo mabigat po siya at mahirap po siyang gawin. So matagal na po siyang hindi ko ginagawa o pino-formulate. Kanya nga lamang, isang araw, yung kaibigan ko po, it was Brother Douglas Salman, nung gagraduate po yung kanyang anak sa high school. Alam nyo, sa Louisiana, problem po nila doon yung tagyawat o yung pimples. Sabi niya sa akin, we're talking through messenger, sabi niya, ang anak ko, binili na yata lahat ng gamot sa pimples sa online. More than $3,000 na yung nagagastos namin, pero walang nagwo-work at palapit na yung graduation niya. It's quite depressing na gagraduate ka nga naman tapos yung mukha mo is puro pimples at maraming and willing silang gumastos. Tinanong niya ako, meron ka bang maitutulong para yung pimples mawala? Sabi ko sa kanya, sir, I have my formulation. Ang tawag ko dyan, Deep Blue. Yan po yung tawag dyan. Kaya lang, medyo mahirap siyang gawin. At pangalawa, malayo. Ikaw, nasa Pilipinas ako, nasa US ka. Pero sabi niya, well, I don't care. But I need to have the solution para doon sa anak ko. Pwede bang ipagawa mo ako? Sabi ko, yes. Ipagpapagawa kita and I will ship it to you. So mga kapatid, so to make the long story short, pinormulate ko po muli ang Deep Blue. Tapos sinip ko po sa US, sa Louisiana. Amazingly, nung in-apply nung anak niya nung gabi, kinabukasan, na-shock maging yung kanyang may bahay, yung wife ni Brother Douglas, dahil napasigaw. Napatakbo si Brother Douglas at nagsabi niya, what happened? Sabi nung wife niya, have you not noticed? Sabi ni Douglas, what? Sabi niya, tingnan mo yung face ng anak mo. Akala niya something is wrong. Tinitingnan niya yung anak niya because negative yung nasa isip niya na may nangyari sa anak niya dahil pinagamit niya ng Deep Blue. Nung tinitingnan niya, wala siya nakitang pangit, wala siya nakitang masama. Sabi niya, I don't see any problem. Ang sabi nung kanyang may bahay, have you not noticed that 50% of pimples are all gone? Nawala yung 50% in less than 24 hours. So nung tinitigil siya, sabi niya, yes, that's amazing. At tinuloy-tuloy po nung anak niya. And listen to this, before graduation, everything was clear. Umayos po yung mukha niya. Ngayon po, walang pimples. Makinis po ang mukha. Nung huling usap namin, less than a week, siguro, mga 4 days ago, sabi niya, hindi na bumalik yung pimples ng anak ko, umayos yung kanyang face. Yung po ang nagbigay sa akin ng idea na sabi ko, okay, ilabas natin uli siya sa market this time. Okay? So, yun po yung reason kaya sabi ko, sige, ibalik natin. Kasi marami po ang namomroblema ng ganitong problem. Okay, so I'd like to promote. So, ito po yan, ha? Iseset ko po, mga kapatid, yung araw at petsa. Number 1, lahat ng interesado sa perfume business, lahat ng interesado, pati mga members nyo, welcome po sila para i-training po sila doon sa perfume business kung paano sila gagawa. So natuto na kayo, magkaka-business pa kayo.
At may supplier na rin po yung member ko, IF Trading. Ay, ano ba yun? Meron po kasing page yan na pwede nyong i-visit yung kanilang page. Let me show you the page kasi napakahalaga na yung page alam natin. Ano ha? Yan. Ang page po nila ayan, IF Trade Elite Global Romat. Ayan, Elite Global Romat. Patid sa ano? Pwede nyo pong tingnan yan sa page nila para madalaw nyo po at makita nyo po. Okay, so salamat po ng marami. Ayan. So, set ko yung araw kung kailan. Marami ho kaming lines of product na ako po talaga yung kanilang isa sa gumagawa, mga kapatid. At i-release na rin po yung marami kasi marami po tayong product nasa US na. So, kaya lang, gusto ko din po dito ay ma-release din po namin. Okay. Ngayon, how much po yan? Announce ko po yan. Magkakaroon din po ako, pasensya na po talagang yung oras at panahon kukulang. Magkakaroon din po ako ng tinatawag nating health coaching na pwede ho kayong makinig at magtanong. Ha? At ipapaliwanag ko po lahat-lahat yan kasi pag di ho natin naunawaan, ang tingin natin parang miracle lahat. Okay, so tuloy ko po yung lesson. Part 4 na po tayo mga kapatid. Sa akin, napakahalaga po ng mga lesson ng part 4 at part 5. Yung part 1 at saka part 2, parang introductory po yun eh. Okay, ando na po ako sa punto na ipapakita ko po sa inyo. Ang tithes ba ay dapat i-practice sa New Testament? Tingnan nyo po. Okay, ito na po ako andito na po ako sa lesson. Okay, at gusto ko hong makita ninyo na ngangati ang likod ko. Kati. Okay, gusto ko hong makita ninyo na malinaw na ang tithes po ay talagang itinutuloy sa New Testament. Gusto ko hong makita nyo yung argument muna ng lahat ng nagsasabi na wala ng tithes. Lahat na nagsasabi na wala ng tithes, wala daw utos sa New Testament na mag-tithes. Alam nyo, that is the weakest argument so far na nadinig ko. And these people, out of their ignorance, are talking of something that they cannot even prove. Because if the only argument you will submit to me based on the command, mali po yun. Okay. Bakit po? Kasi you need to understand the Bible. Okay, balikan ko po para yung continuity ng ating pag-aaral ay makita natin at maging malinaw. Ano po yon? Nilinaw ko po sa part 3. Ang tithes. Bakit po the less is blessed by the better? Ang tithes, pag-aari po yan ni Melchizedek na ginawang reward ng mga Levites. Tandaan nyo po iisa po kasi ang decree ng Panginoon. I want you to understand the decree. Halimbawa, Leviticus 27:30. Basahin muna natin kasi ito po yung decree ng Panginoon na mababasa lamang natin sa Old Testament. Ano po yun? Leviticus 27:30. Paki-comment nga po ang Leviticus 27:30, mga kapatid. At Leviticus 27:30. Paki-comment nga po kasi maganda po yan starting point. By the way, ang topic ko po ngayon is the heart of the chief shepherd. Ang puso ng chief shepherd natin. Okay?
Leviticus 27:30. Kung may Bible po kayo, paki-comment nga po. Para ayan. Thank you po kay Rob Leganes. Tandaan niyo po, sa Old Testament, halaman at hayop po yan, ha? So wala hong question doon. Sabi nga sa akin, nung isang Amerikano, hindi ko alam paano pronunciation ng pangalan nun eh. Sabi niya, ang tithes, hayop, prutas at hayop eh. At tapos i-convert mo sa pera. Alam niyo, pag ang tao walang alam, ganyan-ganyan hong magsalita eh. But anyway, ito ang sabi ng Leviticus 27:30. And all the tenth of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. Apostrophe S, possessive. It is holy unto the Lord. Okay. Ako po dapat pag nagpapaliwanag at nagtuturo, naiintindihan natin bawat salita. Ang number one, ang binabasa nyo po, hindi utos. Now, maliwanag po yan. Hindi po yan utos. Kasi wala naman kayong nababasang utos. May utos ba yan sa Leviticus 27:30? Wala po. Ang sabi ng Panginoon, and all the tithes of the land. Pag sinabi hong tithes, ang meaning niyang 10th part. Whether of the seed of the land or of the fruit of the tree is the Lord, it is holy unto the Lord. Yan po ay decree na ino-ordained ng Diyos. At nagsimula po yan sa Old Testament. Now, linawin ko to. Because napaka-importante ng word na decree. Napaka-importante ng word na ordained. Kasi yan po ang magiging focal point natin sa all throughout na pag-aaral natin. Ano po ang pagkakaiba ng decree sa command? Ano ho yung pagkakaiba niya? Dito ho sa decree, dinideclare niya. Dinideclare niya. Halimbawa, pag dineclare natin na ano ba yon, yung Baptist Day? Kailan ba yon? Ano ba yung naging ng batas sa Baptist Day na yan? Sa pamumuno at pangunguna ng Congressman Abante. Kaya po yan na Benny Abante. Kaya po nagkaroon tayo ng recognition na magkakaroon tayo ng Baptist Day. Okay. Decree, ano po yan eh? Naging batas po yan eh. Okay? Pag sinabi nyo pong decree, it becomes the law. Pag sinabi nyo pong decree, it ordains. Sinasabi niya, dinideclare niya yon. Kaya lang, under that decree, wala po siyang command. Only a declaration. Kaya kung mababasa nyo po rito, sabi ng Diyos, all the tenth of the land is mine. Whether of the seed of the land or of the fruit of the tree is the Lord's, it is holy unto the Lord. So what you will notice is a decree. Ngayon, halimbawa, dineclared na magkakaroon ng na Baptist Day. Wala pa ho yung command, pero nakadeclared na tuwing gantong gantong buwan at tuwing gantong petsa, dinideclared na yan ay Baptist Day. O, maintindihan na natin. Pero, wala kayong choice kasi since na naging part siya ng batas, Baptist Day na po talaga yan. Pero, wala pa yung utos na yan ay holiday. Okay? Or non-working holiday. Halimbawa, dahil nakadekree na, nasa batas na itong buwan at itong petsang ito ay Baptist Day na, batas na po yan at nakasulat na po yan. Papasok ngayon yung command na pwede, okay,
tuwing gantong buwan, gantong petsa, Baptist Day yan, at iyan ay inuutos ko na walang pasok sa araw na yan. Kaya pwede siyang maging utos na may pasok o walang pasok kasi sinusuportahan niya yung decree. Kaya kung babasahin niyo po ang Leviticus 27:30, decree pa yan na lahat ng tithes, ang 10th part of the land sa pag-aari ng Diyos. At ang ginamit niyang term, it is holy unto the Lord. Ang word na ginagamit po niyan sa theology ay sanctified. Pag sinabing sanctified, ang meaning po niyan, holy unto the Lord. Okay. So yun po yung, kaya yung Leviticus 27:30, decree, ordained. Pumasok yung utos. Ano po yung utos? Bring. Sa Leviticus 3:10. Malakay 3:10. Sa may Malachi 3:10. Okay, bakit Pastor Malachi? Depende ho. Minsan kasi yung pangunawa ng iba, yung Malachi 3:10, kapag nag-tithes ka, ibe-bless ka, yung Malachi 3:10. Pero kapag Malakay 3:10, hindi ho yun yung ibig sabihin niya. Kaya pati basa mali kasi mali din yung pangunawa. Biro ko lang po yan. Sa Malakay 3:10, ang utos, bring. Dalhin nyo. Bring ye the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. At again, maliwanag po, pagkain po yan, mga kapatid. Okay? Now, bakit ko ibinabalik yung background na pinag-aralan na natin? Kasi hindi nyo ho makikita sa New Testament at di nyo mauunawaan bakit walang utos sa New Testament na mag-tithes. Bakit walang utos? Kung hindi nyo nauunawaan ang doktrina at paliwanag ng Old Testament, hindi nyo ho makikita sa New Testament. At bakit sinabi ni Kristo, this ought ye to have done, and never leave the other undone in the book of Matthew 23:23. Ang nagiging problem po, hindi ho naman talaga whether it is stipulated or not, whether the Bible commanded to give or not, it's always a question of understanding the teaching. Dahil pag hindi ho natin nakita, malaki ang problema. Okay. Yung Leviticus 27:30, ang tawag po doon decree. Ordained. Na ang 10% sa Diyos. In that case, pumasok yung command. Because nagkaroon ng decree, nagkaroon ng command. At ang command, bring. Okay? Ito, maganda to. Pastor Rogel Dakutanan. Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So, eto ho yung utos. Ibig sabihin, sinuportahan ng utos yung decree. Kung sa'yo to, anong gagawin ko? Pag-aari mo yan, anong gagawin ko? So sa makatuwid, dalhin mo, yan ang utos ngayon. Okay, so maliwanag po yun. Bakit ko sinumulan sa ganyan? Ang goal po ng lessons na ito, mga kapatid, ay makita po natin ng buong linaw na ito po ay tinuturo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mismo ang nagpapaliwanag nito. Okay, sa Old Testament, maliwanag po na ang tithes ibinigay ng Diyos sa mga Levites. At ang ginamit nating salita ng Biblia, ang the Bible, use the term inheritance. Sa Numbers 18:21. Bakit inheritance? Kasi ibinibigay ng Diyos sa kanila.
Makinig kayo, bakit? Kaya ko to nire-review ng ganito. Pagpunta ko ng New Testament mamaya, maiintindihan nyo lahat ng sasabihin ko sa New Testament. At maliwanag na maliwanag po doon. At andun din po ang rason bakit hindi iniutos na mag-tithes. Okay? Sa Numbers 18:21, binigay ito ng Diyos sa Levites as inheritance. Okay? Basahin natin, ha? Basahin natin. Numbers 18:21. Mahalaga ito kasi ito ho, ginagawa ko, pinagduduktong ko po ang dalawa. Ang lessons ng Old Testament at ang New Testament. Sabi nila, dahil walang utos, kayong mga nagsasabing walang utos sa New Testament, makinig nga kayo. Huwag nyo nang ipangalandakan ng inyong, ano ba tamang salita ron? Ano po? Pakinggan nyo itong lessons na to para makita ninyo. Okay? Numbers 18:21. Pakipakita nga po, Book of Numbers, chapter 18, verse 21. Nang maunawaan po natin ang tithes. Kasi yan ang goal ko ngayon, part 4 Yung transitional, paano ito pumapasok sa New Testament. Thank you, Rob Leganes. Numbers 18:21. And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance. Okay, bakit inheritance? At ang nagbigay ang Diyos. I have given the children of Levi all the tenth. Tingnan niyo po ito para makita niyo. Ito ho, makikita niyo po ito sa New Testament. Hindi nyo lang makita pag di nyo ito naunawaan. Tingnan nyo. Ang Levites, wala po silang tinanggap na lupa. So, ang focus at ang concentration po nila, magtrabaho sa temple. Kaya ang sabi niya, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Now, listen to this. Napaka-importante. Ibinibigay ko ang ikapo sa inyo sa inyong paglilingkod sa tabernakulo. Ito yung inyong mana. At ang nagbibigay po niyan ay ang Diyos. Bakit Diyos ang nagbibigay? Kasi siya ang nagmamay-ari. Ang dinideclare niya sa Leviticus 27:30, all the tenth of the land is mine. Yun yung dinideclare niya. Akin yan. Ngayon, dinugtong natin yung Numbers 18:21. Sabi ng Diyos, ibinibigay ko. Natandaan niyo po, hindi po Israel ang nagbigay niyan sa Levites. Ang Diyos. Ang gagawin lang ng Israel, ibabalik nila sa Diyos yung 10th part. Kasi sabi ng Diyos, akin yan. O kung sa iyo yan, ang utos ng Diyos, bring. O dalhin nyo into the storehouse. Ginawa ng Diyos dahil pag-aari niya yan, ang sabi niya sa Israel, ako ang inyong mana. Wala kayong lupain, hindi kayo tatanggap ng mana, ako yung inyong mana. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo bilang mana ang 10th part ng Israel. Pag-aari ko yan, ibinibigay ko sa inyo. Yun ang meaning that the less is blessed by the better ng Hebrews chapter 7 verse 7. That the least, which is the Levites, binless sila ng better, which is Melchizedek, at ibinibigay ni Melchizedek ang 10th part ng Israel as inheritance. Yun yung sinasabi ng Bible, mga kapatid. They were given the commandments to receive tithes of their brethren. Iniuutos sa inyo, kunin nyo ang 10th part ng inyong brethren, pero yan ay ibinibigay ko sa inyo. Ayon sa Numbers 18:21. As your reward, as your inheritance. So yun daw yung binigay. At ano yung purpose? Bakit ibinigay ng Diyos yun? O mababasa niyo po yan, mga kapatid. Sa verse 31, at yan ang pinakita ko sa inyo,
ng Numbers 18:21. Bakit mahalaga as foundational itong lesson na ito? So that when I jump to the New Testament, makikita nyo na. Kaya hindi pala iniuutos sa New Testament ang mag-tithes. Yung mga nagsasabi na walang utos, let me use the word. Ang tawag po doon bulaklak. Mga bulaklak po yon. Pastor, bakit ito bulaklak? Kasi ang bulaklak, bobo ka. Okay? So, ito yung mga naghahanap ng utos na mag-tithes, iintindihin nyo muna bakit hindi na iniuutos sa New Testament. Yan, ipakikita ko. Okay, verse 31 ng Numbers chapter 18. Okay, Numbers 18:21. Pakilabas nga po. Pangalawa, ibinibigay siya as reward. Una, as inheritance sa Levites. Number 2, as reward. O, tingnan nyo. Numbers 18:31. 3:1. Makikita nyo rin po ito sa New Testament at mismong si Apostol Pablo nagsasabi. Numbers 18:31. Okay, wala pa. Hindi ko pa nakikita. Lahat ng pastors na nagsasabi na walang utos na mag-tithe sa New Testament, pakinggan nyo po ito. Ipakikita ko po sa inyo, wag na ho kayong mag-anap ng utos. Okay? At hindi nyo ho makikita. Verse 31. Ayan, thank you. Numbers 18:31 in reference to tithe. And ye shall eat it in every place. Ye and your household, for it is your reward for your service in the tabernacle of the congregation. I want you to take note. This is your reward. At anong karugtong? For your service in the tabernacle of the congregation. Ibinibigay ko ito bilang mana, ibinibigay ko sa inyo bilang reward. Pareho po yan, both 18:21 and 18:31 of Numbers, binanggit po yung service in the tabernacle. Kasi naglilingkod kayo sa tabernakulo. Kaya ibinibigay ko ang ikapo. At ano ho yung purpose? Ang sabi ho ng Numbers 18:31, pagkain nyo. Kainin nyo yan. O, maliwanag bigyan natin ng emphasis. Maliwanag po, maging po sa Malachi o Malakay. Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Pagkain pa rin po yan. Yung tinutukoy ng Old Testament, and Old Testament is very, very clear na yan ay sa pagkain. Kaya nga ho, prutas yan eh. Kaya nga po, hayop na handog yan eh. At kakainin po nila yan. Kasi sabi ng Bible, reward ko sa inyo yan. Sa inyong paglilingkod sa tabernakulo. O yan lamang po, makita nyo lamang po iyan mga kapatid. Magugulat po kayo na talagang ang Diyos po ang sumusustento sa kanyang mga lingkod. Okay? Hindi po yan pinabayaan ng Diyos. O tingnan nyo ang Malakay. Nakita ko naman dito ang Malakay, may nagsulat eh. Malakay 3:10. Kay Pastor Rogel Dakutanan, binalikan ko lang. Bring ye all the tithes into the storehouse. Ang storehouse po, bodega. That there may be meat in mine house. Upang magkaroon po ng pagkain sa aking tahanan. Malinaw na malinaw, ang binabanggit lang po na pagkain ay yung ikapu. Binanggit ng Numbers 18:21 as an inheritance, binanggit ng Numbers 18:31 as a reward,
At both the inheritance and the reward na sinasabi ng Numbers 18 for their service in the tabernacle. Okay, gusto ko lang tutukan nyo yan. At yan po ay the only thing kung bakit kumuha ang Diyos ng ikapo sa Old Testament. At ang tanging bagay lamang na yan po ay ino-ordained ng Diyos. Okay? It is God's decree na ang tenth of the land, ang tithes, ay dinidecree ng Diyos bilang pagkain, bilang inheritance, bilang reward ng mga Levites for their service in the tabernacle. At ang sabi ng Numbers 18:31, kainin mo kasama ng iyong sambahayan, kasi ito ay inyong gantimpala sa paglilingkod sa tabernakulo. O ngayon, ipinakita ko sa inyo sa Old Testament yung decree. At ang decree ng Diyos, all the tenth of the land is mine. Pangalawa, ipinakita ko sa inyo na ibinigay ng Diyos sa Levites yung 10th part ng Israel bilang inheritance for their service in the tabernacle. Pangatlo, ipinakita ko sa Old Testament, mga kapatid, na ang tithes ay ibinigay ng Diyos sa Levites as a reward. At ang sabi niya, kainin nyo kasama ng inyong sambahayan kasi ito reward nyo for your service in the tabernacle. So, itong mga bagay na ito, ang tanong, ito po ba ay kine-carry over sa New Testament? May maliwanag na aral at turo po ba sa New Testament na mismong si Apostol Pablo ang nagsasabi na ito po ay dapat gawin sa New Testament? Kailangan pa bang iutos mag-tithes bago na tayo mag-tithes? Ipakikita ko po sa inyo, mga kapatid, na buong liwanag. Okay? Ano ho yung nakaraan ng aking ipinakita to prove na yung tithes na sa New Testament? Una, ang law of sowing and reaping ay the principle of blessings ng Old Testament. Na yan po ay tinuro sa New Testament, mga kapatid, na ina-apply pa rin ang principle of sowing and reaping, kaya po hindi pinaghihiwalay ang tithes and offering sa Old Testament, mga kapatid, kasi yan ay principle of sowing and reaping. Ipinakita ko na ang tithes, ang sabi ng Bible, bubuksan ng bintana ng langit, ang tinutukoy ay ulan, ibubuhos niya, pero ang binibless ay yung binhi mo na itinanim mo naman sa lupa, yan naman ang ginogrow. Ipinakita ko sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, mga kapatid, na ang tinutukoy doon binhi. God multiply your seed sown. Pero bagamat binhi yung tinutukoy under the principle of sowing and reaping, pero yung tinutukoy pera na ibibigay mo. Pero ang ginagamit na prinsipyo, sowing and reaping. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Kaya ang sabi doon, he that soweth sparingly, or he which soweth sparingly, shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully, shall reap also bountifully. Kasi principles of sowing and reaping. Under the principle of sowing and reaping, tatlo ang mahalaga. Mahalaga yan tatlo. Ano po yun? Ang binhi, okay, na itatanim sa lupa, ang ulan na magdidinig sa lupa, at yung pangatlo, ang lupain na pagtataniman mo ng binhi. Okay? So yan po yung principles of sowing and reaping. Kailangan mo yung tatlong ito para makumpleto mo. By the way, hindi po yung ginawa sa hydroponic concept. Kasi wala pa naman yung hydroponic nung araw.
So talagang literal na lupa po yan. Pero pansinin niyo po, pagdating sa New Testament, principles of sowing and reaping, pero pera ang tinutukoy na binhi. Principles of sowing and reaping, hindi na po siya literal na lupa. Principles of sowing and reaping, hindi na po siya literal na ulan. Pero ina-apply pa rin ang principles of sowing and reaping. Ngayon, ang tatalakayin ko po, yung lilinawin ko, tinuturo pa ba ng New Testament yan? Tandaan niyo po yung foundation natin. The decree. Dinidecree ng Diyos na kanya ang 10th part. At dahil nag-decree siya, walang utos doon, nilagyan niya ng utos, bring ye all the tithes into the storehouse. Ang purpose, pagkain, that there may be meat in mine house. Pangalawa, ginawa siyang inheritance. At ang sabi ng Bible, for your service in the tabernacle. Ginawa siyang reward. At ang sabi ng Bible, for your service in the tabernacle. Okay, ngayon pupunta tayo sa New Testament, mga kapatid. Ipakikita ko ngayon na yung binasa nating lahat sa Old Testament, sa Leviticus 27:30 as a decree, sa Numbers 18:21, as also ordained by God, na kayong mga naglilingkod sa templo, kayo, ang kakainin ninyo ay yung pag-aari ng Diyos, yung tinatawag na holy unto the Lord, which is the 10th part. Yan din yung inyong mana. Okay, ngayon, eto na po tayo. Pupunta na po tayo sa bagong tipan. At ipakikita na po natin yung mga ipinakita ko sa inyong decree, ipinakita ko sa inyong or what God's ordained for the Levites, paano sila kakain, paano sila mabubuhay, as ordained by God, lahat po yan nasa New Testament. Okay, o ito na tayo mga kapatid. Importante ito. Buksan nyo ang inyong mga Bible sa 1 Corinthians chapter 9. Tandaan nyo po ito, si Apostol Pablo na to. Hindi nyo ho mauunawaan ang 1 Corinthians chapter 9 unless yung tinuro ko nung una sa Book of Leviticus 27:30 as a decree, hindi po yung command, decree po yan, at yung Numbers 18:21 as inheritance for their service in the tabernacle, and Numbers 18:31 as the reward for their service in the tabernacle, at ang sabi, kainin nyo, itong 1 Corinthians chapter 9. Kasi yan po ay bumabalik sa Old Testament at sinasabi ni Apostol Pablo. So, my main focus now is to understand 1 Corinthians chapter 9. Okay? Verse 9. Okay, simulan natin. Let's maging dahan-dahan muna ako kasi bakit? Yung mga naghahanap ng command ng tithes, huwag nyo na pong hanapin. Dahil nagpapatunay lang po yan na hindi nyo naiintindihan ang sinasabi mo. Kaya binabalikan ko po yan sa Old. Simulan natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 9. Ito na. So background lang yung binigay ko ngayon sa inyo. 1 Corinthians chapter 9, verse 9. Bago ko basahin, mahalaga na andito po yan sa screen para nababasa po ng lahat yung gusto kong ipakita. 1 Corinthians chapter 9, verse 9. Okay, wala pa. Yan, ay 1 Corinthians, mga kapatid, 2 Corinthians yan. Yan, thank you. Kyra Leganes. Listen to this. Mahalaga po ito kasi nag-start po si Apostle Paul sa Old Testament. At
papakita ko saan sa Old Testament nakasulat itong sinabi ni Apostle Paul. Why Apostle Paul quoted a verse in the Old Testament? Sabi niya, 1 Corinthians chapter 9 verse 9, "For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. Doth God take care for oxen?" Question mark ha? Nung sinabi ba ito, binibigyan ba ng halaga ng Diyos ang oxen? Pero, ito pong sinabi niya, sa Tagalog, wag niyong busalan ang bibig ng bakang gumigiik. Wag niyong busalan ang bibig ng bakang gumigiik. Bakit dito nilagay ni Apostle Paul as his foundation and premise? Old Testament po yan. Pastor, saan po sa Old Testament yan? Yung 1 Corinthians 9:9. Makikita nyo po yan sa Deuteronomy 25:4. Nakasulat po yan. So itong kinokot ni Apostle Paul was written in the book of Deuteronomy chapter 25 verse 4. O buksan natin ang Deuteronomy 25 verse 4. Pakita natin pareho para maliwanag na ito pala kasi written in the law of Moses. Si Apostle Paul nagsasalita. Sa Deuteronomy chapter 25 verse 4, ito pong verse na ito nakasulat. Kino-quote po yan ni Apostle Paul. Pakita nga po natin mga kapatid ang Deuteronomy chapter 25 verse 4. Hindi po kasi enough na sabihin lang natin, walang utos sa Old Testament, sa New Testament na mag-tithes. Hindi ho ganun mag-aral ng Bible. Hindi ho ganun. Sabi, Deuteronomy 25:4, "Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn." Ito po yung kinokot ni Apostle Paul. Na sinasabi ni Apostle Paul, yung nagtatrabaho may karapatang kumain. Karapatan niya ng kahit sino. Kahit baka, pag nagtatrabaho siya, deserves niya rin ang reward niya. Deserves niya rin yung karapatan niya. Dalawa po yan eh. Ang inheritance speaks of right. Ibinibigay ng Diyos bilang karapatan mo. Ano mang mana, karapatan niyo po yan. Basta't ibinigay sa iyo at pinamana sa iyo. So when God give tithes as the inheritance to the Levites, that is speak of their rights, karapatan. Kasi pag ibinigay na sa iyo, binibigay sa iyo ang karapatan. Ang sabi ng Bible, listen to this, listen carefully, members, Bible school students. The word inheritance speaks of rights. Ang sabi dito sa Deuteronomy 25:4 na kinokot ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9:9, yung karapatan. Sino man taong nagle-labor, doon sa kanyang labor, may karapatan siya. Kaya sabi niya, huwag niyong busalan ng bibig ng bakang gumigiik. Kanya nga lamang, bakit to kinote ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9:9? Ano yung reasons niya? Bakit kinote niya to? Yung purpose ni Apostle Paul, kailangan natin maintindihan. Kasi bakit? Bakit ka bumalik sa Deuteronomy 25:4? Ano yung purpose mo? Eto, gustong ipakita ni Apostle Paul yung katatayuan ng mga lingkod ng Diyos. Ulitin ko. The reason kung bakit kinokot ni Apostle Paul ang Deuteronomy 25:4 sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9 para ipakita kung paano inaalagaan at sinusustain ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Bakit ko nasabi yan? Basahin nyo ang verse 10 ng 1 Corinthians chapter 9.
Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 10, yung reason bakit sinabi niya bakit kinote niya ang Deuteronomy 25:4, yung karapatan. Kaya pansinin niyo ang 1 Corinthians chapter 9 verse 10 nagsimula sa or. Bakit or? Kasi in relation to verse 9, kapatid, ginagamitan ko po kayo ng analogy para maunawaan natin na sinasabi ni Apostle Paul sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos na ang Diyos ay mabuting pastor. Siya ay chief shepherd. Siya ay great shepherd. Mabuting pastor po siya. Ipinapakita niya sa Old Testament kung paano inalagaan, inaruga, sinustentuhan ng Diyos ang mga Levites. Hindi kailanman pinabayaan ng Diyos ang mga Levites. Kaya sabi niya, ako ang inyong mana. Bibigyan ko kayo ng mana, yung 10 part. Bibigyan ko kayo ng reward for your service in the tabernacle. Kinote ni Apostle Paul ang 1 Corinthians, sa 1 Corinthians 9:9, ang Deuteronomy 25:4, panahon pa ni Moses, kasi yun ang naka-ordain. Doon nagsimula yun. Uulitin ko, doon nagsimula. Yung sinasabi ni Apostle Paul, doon nagsimula. O tingnan nyo verse 10. Ito yung reason kaya isinulat niya yung verse, kinote niya yung verse 9 ng 1 Corinthians. O lahat nagsasabing wala ng tithes, makinig po kayong mabuti. Intindihin niyo po yung nakasulat. Ang sabi ng Bible, or. Bakit or? Pag kayo ba nagsusulat ng sentence, pag ginamit niyo ang salitang or, anong meaning? O kaya? So, karugtong pa po ito ng verse 9. Kaya or ang simula. Or, saith he it altogether for our sake. Sabi niya, ito bang Deuteronomy 25:4, na huwag niyo busalan ng bibig ng bakang gumigiik, mga kapatid, ito ba ay isinulat para sa atin? Pansinin niyo po o makinig kayo. Sabihin niyo kung mali ako, and willing po akong i-argue sa inyo na nagsasabing walang tithe sa New Testament. Unawain niyo lang ito. Sinasabi ni Apostle Paul, yung Deuteronomy 25:4, ipinasulat at sabi niya, or ito ba'y sinasabi para sa atin? Yung Deuteronomy 25:4, dinala niya sa New Testament. Dinala niya. Kaya our sake, kasama po siya as missionary. Question mark. Or saith he it altogether for our sake? Ano yung saith he it altogether for our sake? Yung Deuteronomy 25:4, na huwag niyong busalan ng bibig ng bakang gumigiik. Sinulat sa Deuteronomy panahon ni Moses, pero para sa atin. Tingnan niyo yung kasunod. For our sake, comma, no doubt, comma, this is written, colon. Lahat pong yan may meaning. Yung comma, no doubt, comma, this is written, colon. Ang colon po, mga kapatid, is what follows is in relation to the first statement. Para sa atin. Tingnan nyo. That he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. Ito'y isinulat para sa atin. No doubt. Yung alin? Deuteronomy 25:4 na kinote niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9. Ito ay para sa atin. Ulitin natin. So nililiwanag ni Apostle Paul, mga kapatid, yung karapatan, yung inheritance
Pastor, bakit mo nasabi? O, eto ngayon. Kung ang verse 9 ay Old Testament ng 1 Corinthians chapter 9, kasi kinote niya ang Deuteronomy 25:4, ang verse 10 ay New Testament. Bakit? In-apply niya sa present. Yung Deuteronomy 25:4 na kinote niya ng 1 Corinthians 9:9, in-apply ni Apostle Paul sa present. Sa panahon niya. Kasi ito ay sinasabi para sa atin. Again, sa verse 11, okay? Ipinapakita niya ngayon yung trabaho ng present na mga lingkod ng Diyos. Ito po ay tumutukoy sa lingkod ng Diyos. Okay? At ang verse 12, Pastor, bakit mahalaga na makita natin yon? O, tingnan natin. 1 Corinthians 9:10, 11, and 12, ipinapakita yung trabaho ng mga lingkod ng Diyos sa present. Okay? Hindi ng mga trabaho ng mga Levites sa Old Testament. Nagsimula siya sa verse 9 ng 1 Corinthians 9:9 sa Old Testament. Sa verse 10, in-apply niya sa present. Sa verse 11, ipinakita niya ang mga trabaho ng mga lingkod ng Diyos sa present. O, tingnan niyo. Verse 11. Thank you. If we have sown unto you spiritual things, it is a great thing if we reap your carnal thing. Yung salitang if we reap your carnal thing, tandaan niyo po mga kapatid, yung salitang anihin namin. Kasi naghasik kami ng espiritual. Yung anihin namin yung karnal o yung material. Kasi bakit sa Old Testament, pansinin niyo po, nagsimula ako na yung 10th part, which is the carnal thing, sa Old Testament, ibinigay ng Diyos as inheritance for their service in the tabernacle. Sa verse 31 ng Numbers 18, ibinigay ng Diyos as reward for their service in the tabernacle. Kainin nyo. Ang tawag doon, carnal thing. Kung kami man ay tumatanggap nito, number one, ito'y galing sa Diyos, hindi galing sa inyo. Bigay ng Diyos sa amin. Pinamana ng Diyos sa amin. Sustento ng Diyos sa amin bilang mga lingkod niya. Okay. Gusto kong mag-jump sa verse 13 ng 1 Corinthians chapter 9. I'd like to jump sa verse 13. Bakit? Kinote na naman niya ang Old Testament. Ulitin ko ha. Yung verse 10 ay yung verse 9 ng 1 Corinthians chapter 9. Kinote ni Apostle Paul ang Old Testament ng Deuteronomy 25:4. Sa verse 10, in-apply niya sa present. Ito'y sinusulat para sa atin. Yung alin, yung Old Testament na yan, atin yan sa panahon natin. Thou shalt not muzzle the ox when it treadeth the corn. Sa verse 10, sinabi niya yan, atin to. Pero Old Testament yung kino-quote niya. Sa verse 11 and 12, ipinakita niya, ito yung trabaho namin sa present. We sow spiritual things. Pagdating ng 13, kinote na naman niya ang Old Testament. Ano yung kino-quote niya sa Old Testament? No, napakahalaga po dito mga kapatid. Thank you, Rob Leganes. Do ye not know they which minister about holy things live of the things of the temple? Old Testament po yan. Ang sinasabi ni Apostle Paul. Hindi nyo ba nalalaman na sa Old Testament, ang naglilingkod sa templo, nagbiminister sa mga banal na bagay. Live of the things of the temple
And they which wait at the altar are partakers of the altar. Yung mga nagtatrabaho sa altar, sila. Yung may bahagi niyan. Yung mga dinededicate nila, may karapatan silang kainin. Yan po ay Old Testament. Kasi ho, mga kapatid, yung mga pagkain na tinutukoy po diyan sa 1 Corinthians 9:13, yan po yung tinutukoy sa Old Testament na binasa ko na pagkain nila. Kaya sabi niya, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Ang sabi ng Numbers 18:21, reward mo yan sa paglilingkod mo sa tabernakulo. Ang sabi ng Numbers 18:31, kainin mo, pagkain mo yan, kasama ng buong sambahayan mo. Yan po lahat tumutukoy sa tithes. Ngayon, kinot ni Apostle Paul, hindi nyo ba nalalaman, o mga Levites yan, na ang mga taong nagmi-minister sa mga banal na bagay ay nabubuhay sa mga bagay na nasa templo? Hindi nyo ba alam yon? So paano, saan sila, hindi lang po sila sa offering nabubuhay sa, ang tinutukoy po ng Old Testament, tithes, ang pagkain. Wala nga kayong makikita, mga kapatid na binanggit ang offering Bagamat may karapatan sila doon sa offering, pero ang binabanggit po na pagkain sa tithes, na pagkain sa Old Testament, tithes lang po. At itong 1 Corinthians 9:13, Old Testament po ang tinutukoy ni Apostle Paul dito, and he was referring to the Levites, na ang mga nagmi-minister about holy things, live of the things of the temple. So yung 9:13, Old Testament. Okay? Dito makikita nyo na bakit walang utos na mag-tithes. Hindi kasi utos yun. Ang utos lang po sa tithes, bring. Ang tithes po, decree. Ulitin ko para maintindihan nyo po. Ang utos po sa tithes, bring. Hindi po utos sa tithes ang ibigay. Ang utos, bring. Ang tithes po, decree. Anong sabi ng Bible? All the tenth of the land is mine. Numbers 27:30. Decree po yun. Pag-aari ng Diyos. Ang inordain ng Diyos doon sa kanyang pag-aari, ibinigay ko yan sa Levites bilang inheritance. Ayon sa Numbers 18:21. And also God ordained in the Old Testament na yung tithes ibinibigay ng Diyos as reward sa lahat ng naglilingkod sa tabernakulo. Ordained po yan. Diyan po inordain ng Diyos yan. Kaya ang tithes po, mga kapatid, makinig kayo, decree. At dahil naglagay ang Diyos ng decree sa Numbers 27:30, sinundan niya ng utos, bring. So, ang bring po, wag niyo pong hintayin ng utos. Okay? Nakadecree na po kasi yan. At ordained po yan. Kaya ang sinasabi po ng Bible ay eto. Binalikan ni Apostle Paul ang Old Testament na binasa natin. Kailan ba ito sinabi na ang nag-minister about holy things will live of the things of the temple? Ang Diyos sa Numbers 18:21. For your service in the tabernacle. Tanggapin nyo ang ikapo as your inheritance for your service of the tabernacle. Numbers 18:31, yan din ang sinabi ng Diyos. Kainin nyo, for this is your reward. For what? For your service in the tabernacle. Kasi ordained ng Diyos yun Command as a law. 1 Corinthians 9:13. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? Kailan yan sinabi? Sinasabi niya sa mga tao, hindi nyo ba alam yon?
Nakasulat yan sa Numbers 18:21 as their inheritance. Nakasulat yan sa Numbers 18:31 as their food and the reward. Kaya lahat sila na naglilingkod sa templo, mabubuhay sa templo. O ngayon, naintindihan na natin. O sundan nyo ang verse 14. 1 Corinthians 19:14. Kung ang 1 Corinthians 9:13, Old Testament yan, yung 1 Corinthians 19:14, New Testament po yan. Bakit ko sinabing New Testament? Tingnan nyo. 1 Corinthians 9:14. Hindi nyo po maiintindihan ito kung hindi nyo pag-aaralan talaga ang ikapo. Yung mga nagsasabi ng utos, wag ho. Ang tithes po, decree. Ang utos sa tithes, to bring. Okay? Not to give, to bring. Bakit not to give? Kasi hindi naman sa iyo yan eh. Sa Old Testament, hindi ko nila ibinibigay ang tithes. Ang salita pong bigay, pag-aari nila. Pero ang utos sa kanila, dalhin nyo. Kasi akin yan. Wag mong ibigay sa akin. Kaya nga ang sabi nila, ninanakaw mo yan kasi hindi mo pag-aari yan eh. Kaya ang utos yan, to bring, not to give. May utos bang ibigay? Ba't mo utos kang ibigay? Hindi naman sa iyo yan. Ang utos sa iyo, dalhin mo. Kasi ang decree, akin yan. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya itong mga nagsasabing walang utos ibigay, kasi hindi lang naiintindihan na hindi ka naman dapat utusang ibigay, ang utos sa iyo dalhin. Kasi ang tithes, decree. All the tenth of the land is mine. So huwag kayong maghanap. O tingnan nyo ngayon yung verse 14. O eto na. Pakinggan nyo to. Verse 14. Maiintindihan nyo na yung mga sinimulan ko. Leviticus 27:30, decree, ordained that all the tenth of the land, pag-aari ng Diyos. Numbers 18:21, ordained. This is your inheritance. Ordained po yun. Decree po yun. For your service in the tabernacle. Numbers 18:31, ordained. Ito reward nyo na. Dinidecree ko, reward mo yan for your service in the tabernacle. Tingnan nyo po sa verse 14, even so, the Lord ordained. Ino-ordain ng Diyos sa panahon natin ngayong New Testament. The Lord ordained. Now, hindi po command, ordain. Ang tithes po, decree. All the tenth of the land is mine. That is a decree. Because na-decree ng Diyos that all the tenth of the land is mine, ang utos niya, bring, not give. Bring. Kasi akin yan. Dinidecree ng Diyos na ang tenth of the land, inheritance ng Levites. Dinidecree ng Diyos na ang tenth of the land is reward ng Levites. Reward. Kaya ang sabi niya ngayon sa Hebrews chapter 7 verse 7, for the less is blessed by the better. Kasi bakit? Kasi sabi ng Diyos, all the tenth of the land is mine. Akin yan. Ibinibigay ko sa Levites as reward. Ibinibigay ko sa Levites as inheritance. Pag-aari ng Diyos yan. Ngayon, mauunawaan nyo na ang Hebrews chapter 7 na hindi nawala kay Melchizedek ang tithes. Hindi po pag-aari ng Levites ang tithes. Pero ino-ordained ng Diyos na ang tenth of the land ng Israel, kaya sabi niya, they were given the command to receive tithes of their brethren, Hebrews chapter 7. Kaya kukuha lang kayo of your brethren. Bakit po? Yung reward, yung ibinibigay ko lang sa inyo as reward is of your brethren.
Yung ibinibigay ko lang sa inyo as inheritance is of your brethren. But the tenth belongs to Melchizedek. Kanya yan. O ngayon si Kristo, makinig kayo. Nung panahon natin, eto na po, church age na po ito yung verse 14. The Lord ordained that they that which preach the gospel should live by the gospel. Ano ang batayan at context? Bakit na isulat ang 14? Bakit even so ang simula nung kanyang sentence? Bakit ganon? Ano yung gustong iparating ni Apostle Paul? Bakit ang 14, even so the Lord ordained? Kailan inordain ng Diyos na ang nagwo-work sa temple, kakain sa temple? Meron ka bang makikita sa New Testament niyan? Wala. Pero sinasabi ni Apostle Paul, even so the Lord ordained. Kailan inordain yan? Sa Old Testament. Kaya kinote niya sa verse 13, ang nagmi-minister sa holy things, mabubuhay sa holy things. Ang verse 13 ng 1 Corinthians chapter 9 is in relation to verse 13 ng i-quote ni Apostle Paul, yung Old Testament na ino-ordain ng Diyos na ang 10th part ng Israel ay ibinibigay sa Levites. Kaya sa atin, even so, the Lord ordained. In relations to verse 13 ng Old Testament, that those who serve in the holy things will live in the holy things or in the temple. So even so, the Lord ordained na ang nangangaral ng Ebanghelyo ngayon, ang tinutukoy po dyan, the gospel of Jesus Christ. Wala namang gospel, bagamat na-prophesize yung gospel of Jesus Christ, at alam nga natin yung gospel in the nutshell, yung Genesis 3:15, na i-prophesize na po doon. Yung ang tawag doon is the gospel in the nutshell. Prophecy po yung kay Kristo eh. Sa Old Testament na ipaprophesize po yan. Pero ngayon po ipinipreach na ang gospel ng mga pastors and missionaries. Ang sabi niya, kayong nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Na ang ibig sabihin po nito, yung verse 13, na yung nagmi-minister sa holy things, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible, live of the things of the temple. At ang tinutukoy po sa verse 13 ay yung Numbers 18, verse 21 and 31. Kakainin nyo yan, pagkain nyo yan. Kaya wala pong utos sa New Testament na mag-tithes. Kasi na magbigay ng tithes. Ang utos po, dalhin nyo. Kasi ino-ordain na po ng Diyos yan. Na dyan, yan ay magiging reward at pagkain ng mga nagtatrabaho sa templo. Kaya sinimulan ni Apostle Paul na huwag niyong bubusalan ang bibig ng bakang gumigiik. Kino-quote niya na ang Deuteronomy 25:4 na yung karapatan nila. At ibinigay pa niya kung sila ay nagpo-plow, may karapatan sila, partaker sila niyan. At ang tinutukoy po dyan, tithes and offering. Tandaan niyo po, ang nagsusustain po sa lingkod ng Diyos, both sa Old Testament at sa New Testament, ang Diyos mismo. Kaya mauunawaan niyo na bakit ang Levites inutusan lang of their brethren. We were given the command to receive tithes. Receive. Tanggapin nyo.
of their brethren. Kasi that is your blessing from the better. Pero wag niyong angkinin ng tithes kasi may karapatan dyan si Melchizedek, may karapatan dyan si Jesus Christ. Because Jesus is the high priest in the order of Melchizedek. Kaya ang sabi sa verse 14, even so the Lord. Sino yung the Lord ordained? That is Jesus Christ, a high priest in the order of Melchizedek. Kaya ang sabi ng Hebrews chapter 7, kung yung kayong mga Levites na mamatay, at may karapatan tumanggap ng ikapo pero nangamamatay kayo, how much more siya? Sino? Si Jesus Christ na nabubuhay magpakailanman. Natatandaan nyo ang ikapo kay Melchizedek yan. Hindi po natapos ang ikapo dahil wala ng Levites ngayon. Tandaan nyo po, hindi pag-aari ng Levites ang tithes. Pag-aari po yan ng Diyos. At ang decree niya, all the tenth of the land is mine. Sabi ni Paul, hindi nyo ba alam na ang nagmi-minister sa banal na bagay, mabubuhay sa templo? Yan ay na-decree na ng Diyos sa Old Testament. Even so the Lord ordained sa panahon natin na ang nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Ikapo po ang tinutukoy dyan. At ang relation po niyan, ang context po niyan, ay yung verse 13, kung paano sinusustain ng Diyos ang mga Levites sa Old Testament. Yun po yung context niyan. At wala pong command na ibigay. Ang utos dalhin. Kasi bakit? Ordained ang tithes. Decree ang tithes. So wag nyo nang hanapin kasi sinasabi na po, even so the Lord ordained. Kung paano dinikri ng Diyos sa Old Testament that all the tenth of the land is mine, mga kapatid, at dinidikri ng Diyos na ang tenth of the land ng Israel ibinibigay ko na sa Levites as their inheritance for their service in the tabernacle, at dinidikri ko na ang tenth of the land is their reward for their service in the tabernacle. At ang sabi ni Apostle Paul, hindi nyo ba alam na yung mga Levites na nagtatrabaho sa templo, ino-ordain ng Diyos na sa templo kakain? At ang kakainin nila yung tithes? Hindi nyo ba alam na ino-ordain na ng Diyos na ang lahat ng nagtatrabaho sa banal na bagay sa templo, mabubuhay sila sa templo? O ngayon, ino-ordain din ng ating high priest na si Jesus Christ, na ang nangangaral ng Ebanghelyo mabubuhay sa Ebanghelyo in comparison sa kung paano nabubuhay ang Levites when they serve in the temple. Hindi ho yan binago. Kasi ang Diyos ay mabuting Diyos. He is the good shepherd. He sustains. He provides for the needs of His servants. Kaya kayong mga pastor na hindi naniniwala sa tithes, magtiis ka. Inalis mo yung reward mo Ino-ordain ng Diyos na diyan ka makakain, mabubuhay ka diyan. Kapatid, lahat ng naglilingkod sa Diyos, pinagpala ng Diyos. Huwag kang maghanap ng utos. Ang hanapin mo, decree. It is God's decree that those who preach the gospel shall live by the gospel. Kasi karapatan po yan At yung karapatan na yan, bigay ng Diyos. At ang pamantayan po niyan, Levites. Kung paano niya ni-reward ang Levites. Kung paano niya binigyan ng inheritance ang Levites. Meron pa akong alam ng mga pastors, nag-uusap kung ang pastor dapat magtrabaho. Kung sa local church mo, hindi ka na nga mapakain ng pamilya mo, karapatan mong buhayin ng pamilya mo. Di ba? O ngayon, pag kaya ka ng buhayin ng church at mabigyan ka ng decenteng buhay dahil they give their tithes and offering, abay mag-resign ka sa trabaho mo.
Kasi ang focal point mo ay yung paglilingkod mo sa Diyos. Kasi reward mo ang tithes eh. Hindi mo nakita lahat yan sa Old Testament? Kasi hindi po binago at hindi po inalis ng Diyos. Tandaan nyo po, tithes belong to Melchizedek. Ang ibinigay sa Levites, karapatan. Natanggapin ang ikapo. Ang ibinigay sa Levites, reward. Na ma-enjoy ang ikapo. At ang reward na yan at ang karapatan na yan, ibinibigay ni Melchizedek. Kaya sabi ni Melchizedek, the less is blessed by the better. Yun ang sinabi ng Book of Hebrews. Kaya wag niyong ilagay sa Levites ang tithes. Wala nang Levites ngayon, wala nang tithes. Kapatid, kahit lahat ng Levites mawala, hindi mawawala si Melchizedek. Why? Because Melchizedek liveth forever. And he owns the tithes. Kaya ang sabi, the Lord ordained. Tandaan niyo po, ang tinutukoy po sa salitang the Lord ordained ay ang karapatan at ang reward ng lahat ng naglilingkod sa Diyos sa tithes. O mga pastor, ituro nyo. Bakit reward mo yan? Ang sabi ng Bible, kainin mo. Kapatid, inheritance mo yan. Ang nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Huwag mong i-give up ang tithes mo. Huwag kang maniwala sa sandamakmak na demonyo. Huwag kang maniwala sa mga nagsasabing wala ng tithes, mga kapatid. Binulag ni Satanas yan. Sila'y nangangaral sa kanilang kamangmangan. Sila'y nagtuturo sa kanilang kawalang alam. Dahil hindi nila nakikita, napakaliwanag ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9 to 14 ay ang Old Testament na kung paano sinusustain ng Diyos ang mga Levites, kung paano binigay ng Diyos ang tithes as their inheritance, kung paano binigay ng Diyos ang tithes as the reward. At ang maliwanag na sinasabi ng Bible doon, na siya ding sinasabi ng verse 13 ng 1 Corinthians chapter 9, mga kapatid, for their service in the tabernacle of the congregation. Kaya ibinibigay ko sa inyo yan. Kasi naglilingkod kayo sa templo at sa kongregasyon. At yan din ang sinabi ni Apostle Paul, even so, the Lord ordained. Kung paano inordain ng Diyos sa verse 13 na ang miministro sa banal na bagay, mabubuhay sa banal na bagay, even so. Alam niyo salitang even so, gayon din. Sa panahon natin sa church age, ino-ordain ng Diyos na ang nangangaral ng Ebanghelyo mabubuhay sa Ebanghelyo. Na kung paano ang nagsiservice sa tabernakulo sa Old Testament, mabubuhay sa tabernakulo. Na kinote ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9:13. Ang salitang even so, sa panahon natin, ino-ordain ng high priest ni Melchizedek na si Jesus Christ that liveth forever. Kung paano inordain ng Diyos sa Old Testament na ang nangangaral ng iba nagmiministeryo sa templo, mabubuhay sa templo. Ganun din, ino-ordain ngayon ng high priest na si Jesus Christ na ang nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. So, ang pattern po ng verse 14, Old Testament, doon kinuha lahat yon sa Old Testament. Kaya wala ho kayo makikita sa New Testament na aral at turo, bagkos para makita nyo, even so the Lord ordained, punta ka sa Old Testament. Kasi doon nagsimula ang ordained decree that the tenth of the land is mine. Decree po yan. Okay? Now, tandaan nyo po, ang salita pong taxes, hindi po. You can never read in the Bible that the tithes is a tax. Why? Tax is for the king. Okay? Ang tawag ng Bible, reward. Okay? Reward. Binigay sa Levite as a reward.
yung sabi ng Bible, mine, ownership. Pag tax po kasi, hindi po siya ownership. Malaki ang pagkakaiba ng tax sa tithes. Okay? Malaking pagkakaiba. Pero may mga similarities din sila. Alam nyo, ganito yan eh. Kung bakit dapat makita nyo yung silip. Alam nyo yung COVID-19 kung bakit nalaman nilang nag-mutate? Halimbawa, kasi may mga spike yan eh. If they can see, biglang nagkaroon ng kakaibang spike, ang tawag nila doon nag-mutate. Kasi bakit? Nagkaroon siya ng difference. Bagamat almost magkamukha sila, pero bakit may isang difference sila? So we call this, it's no longer the same. Because of one difference. Ganun din po sa tax and tithes. It doesn't mean they have the similarities, they are the same. Because what makes them different is may uniqueness ang tithes, may uniqueness ang tax. Magkakaiba sila ng application. But in some way, they are the same also. But it does not mean you don't look for their similarities, you look for their differences to identify with this is different from the other. Yung po yung in a scientific way. Pag ginamit nyo yung process of analogy, okay, so just to give you an idea. Okay, so ngayon, naiintindihan na po natin. Kaya napakaliwanag sa 1 Corinthians chapter 9, sa paliwanag, aral at turo ni Apostol Pablo, ito po ay kinukot niya ang Old Testament na kung paano ang mga Levites ay nabubuhay sa templo. Okay? At in-apply niya po yan sa New Testament. Kaya nag-quote siya sa Old, in-apply niya sa New. Ginamit niya ang Deuteronomy 25:4, thou shalt not muzzle the ox which treadeth the corn. Kinote niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9. Okay? At sinundan niya ng verse 10. Kanino ba sinasabi yan sa atin? O, yung Deuteronomy 25:4, in-apply niya sa present. Atin to, sa atin sinasabi to. Kasi kung sa kanila yon, hindi mo na pwedeng angkinin niya na sa'yo. Kasi kanila yun sa old yan eh, hindi na-apply sa atin. Bakit mo in-apply sa atin sa new? Kasi atin yan eh. Yung Deuteronomy 25:4, sa atin isinulat. Sabihin nun, apply sa, yung Deuteronomy 25:4, apply hanggang ngayon. Sinundan niya pa yan, mga kapatid, ng verse 13. Old Testament pa rin. Na yung silang naglilingkod sa templo, sa banal na bagay, mabubuhay sa templo. Old Testament yan. Kasi ang New Testament, wala ng templo. Tayo na po yung temple. Ang sabi nga ni Kristo, hindi siya tumataan sa gawa ng kamay ng tao. As a high priest, hindi nga siya nag-offer sa temple eh. Which in fact, as a high priest, he need to offer. He need to be baptized also. That's why he was baptized by John the Baptist. But he offered the blood. Pumunta siya sa Ama, in-offer niya yung blood. Kaya siya high priest. Because ang sabi sa Hebrews chapter 9, hindi siya nagdidwell sa gawa ng kamay ng tao. Yung Old Testament temple yan eh. Literal. Meat and furniture. Pero si Kristo hindi na. Kaya yung temple sa 13, Old Testament yan. But even so, sa panahon natin, under the church, ang sabi ni Kristo, I will build my church. And He ordained na ang nangangaral ng Ebanghelyo mabubuhay sa Ebanghelyo. Na ang reference niyan, yung Old Testament. Paano nabuhay ang Levite sa temple? Kasi ni-reward ng Diyos ng tithes at binigyan ng inheritance ng tithes. Okay. Maliwanag yon, mga kapatid. Ngayon, nakikita na natin sa chapter 4
nakikita na natin gaano. Tandaan niyo po, lahat po ng nangyayari sa atin, Old Testament. Halimbawa, ang salitang pastor, Old Testament. Unang sinabi ng Diyos, pinangako yan, I will give you pastors which shall feed you with knowledge and understanding. Sa Israel po yan sinabi eh. O ngayon, tayo mga pastor, Old Testament term po ang pastor, hindi po yan New Testament term. In-apply ng New Testament. Pero ginamit ng Old Testament, hindi ho nawala ang pagkapastor. Nagpatuloy po yan sa New. So kung paano ho yung mga bagay sa Old, kine-carry over sa New. Mga kapatid, ano ang nagbago? Ang covenant. Yung covenant ng old, hindi na po applicable sa new. Kaya nga siya new covenant na eh. Tandaan nyo po ang salitang testament, covenant. So may mga covenant po sa new na hindi na po, nawala na po sa old. Wala siya sa old. Ano ang nagbago pa sa old tsaka sa new? Priesthood. Nawala na po sa Levites, hindi na po sa Levites ang new. Ang old sa Levites, ang new po kanino? Kay Melchizedek. Kaya po si Jesus from the tribe of Judah. Bakit siya naging high priest from the tribe of Judah? Kasi hindi siya under ng law, ng old. Hindi siya under ng old covenant. Under siya ng new covenant. Kaya pwede siya maging high priest under the order of Melchizedek. So maraming bagay na nawala sa old, na nasa old, nawala sa new. Pero may mga bagay na sinasabi ni Apostle Paul na kung ano yung old, ino-ordain pa rin sa new. Isa po doon ang tithes and offering. Part po yan ng ordination. Okay? Marami. Okay, sige. Anyway, so, but we need to understand na nakikita natin ngayon, malinaw po. May tithes po sa New Testament. Okay. Balikan ko. Pinakita ko ang sowing and reaping, the principles of sowing and reaping, Old Testament po yan. In-apply ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 9:6. Okay? So, pinakita ko sa inyo yan. Ipinakita ko sa inyo, mga kapatid, na yung inordain ng Diyos sa Old Testament na ang tithes ay kanya at ino-ordain niya na ito'y inheritance ng Levites at ino-ordain niya na ito ay reward ng Levites at ang sinabi doon, for their service in the tabernacle, at ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 9:14, even so the Lord ordained. In relation to verse 13 ng 1 Corinthians chapter 9, na yun ang Old Testament. So, at ang tinutukoy po sa Old Testament tithes, at yun din ang ino-ordain ng Bible. Even so, the Lord ordained. Kaya ho, walang command na magbigay. Kasi ang tithes, hindi pag-aari natin, pag-aari ng Diyos. Kaya ang ordered, bring ye all the tithes into the storehouse. Kasi bakit? Kasi ino-ordain ko, reward yan ng Israel. Ng Levites. Ino-ordain ko, inheritance ng Levites yan. Pero akin yan, binibigay ko sa kanila. The same thing po sa atin. Hindi po atin yan, sa Diyos yan. Pero ang ordained ng Diyos, reward mo yan. Ang ordained ng Diyos, inheritance mo yan. Ang sabi ng Bible, kainin mo. So dito makikita natin, sinusustain ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Sinustain ng Diyos ang kanyang mga lingkod sa Old Testament, ang mga Levites, sinustain niya, sinusustain ng Diyos ang kanyang mga pastors sa New Testament. Kaya sabi niya, even so, the Lord ordained. Ang nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Okay. So, sana ho naging malinaw. Sana po naunawaan. Hindi po utos ang tithes. Ang utos po is bring the tithes. Ang tithes po, decree. All the tenth of the land is mine. Yun po yung decree sa tithes.
At dahil may decree, iniutos, bring ye all the tithes. At ang maliwanag, sa New Testament, ino-ordained din ng Diyos na kung paano inordained sa Old Testament na ang nangangaral, ang naglilingkod sa mga banal na bagay, mabubuhay sa templo, ino-ordain din ngayon ni Jesus Christ as the high priest in the order of Melchizedek. Even so, the Lord ordained sa New Testament na ang nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay sa Ebanghelyo. Kapatid, based sa kung ano ang inordain sa Old Testament. So, yung blessings nila sa Old Testament na mga Levites is the same blessings na ibinigay ni Jesus Christ in the order of Melchizedek sa church na itinayo niya. I will build my church. At ino-ordain ko din ngayon as the high priest of Melchizedek, sabi ni Apostle Paul, na ang lahat ng lingkod ko na nangangaral ng Ebanghelyo, mabubuhay kayo sa Ebanghelyo. Ibinibigay ko din yung blessings ng tithes sa inyo. Ayan. Okay. Ay, salamat. Oy, pagkatapos nito, part 4, next Monday, part 5, ikukonclude ko na po. Naisip ko kaya ganito yung aral ko sa next Monday. Ano ang mga blessings? Ano pa ang mga blessings ng mga pastors ngayon maliban sa tithes? Tandaan niyo po mga pastors, paano sinusustain ng Diyos ang mga pastors sa New Testament? Okay? At ang pattern po ng lahat ng yan, Old Testament pa rin. Kasi ang sheep at ang shepherd, Old Testament po yan. Yung relationship ng sheep and shepherd, yung the Lord is my shepherd, I shall not want, Old Testament po yan. Hindi ho yan nawala sa New Testament. Kaya hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginamit sa ating pastor. Kung paano ang Old Testament pastor at ang mga miyembro sheep, kung paano ang Old Testament sheep. So hindi ho nagbago yung pamamaraan o ang dealing ng Diyos sa Old at sa New. Okay? Ang nagbago lang po, covenant. Kaya tayo New Covenant, sila Old Covenant. Pero kung ano sila sa Old, ganun din po tayo sa New. Kasi hindi ho yan na bago. Pero kung ano yung binago ni Kristo, yung covenant, binago niya. Okay? Ibang-iba na po. Okay, so maraming salamat, sayang. Ano oras na? Oh, naka 2 hours na ako. Salamat po. Kaya ang ating topic, the New Testament, part 4. I am the good shepherd. Bakit siya good shepherd? Kapatid, because God, mga kapatid, is a good God. Hindi niya lang sinusustain ang kailangan ng kanyang mga sheep, sinusustain niya ang kailangan ng kanyang mga under shepherd. Okay? So God is good. Napakabait at napakabuti ng Diyos. Okay? So kung may tanong po kayo, sana maliwanag. Kung may question kayo, kasi itong 1 Corinthians chapter 9 verse 9, kapatid, ito po talk about the Old Testament tithing. Okay? Linawin ko. Lahat ng Bible School student na interested sa ating perfume, gusto nyo mag-business ng perfume? I-replay ko siya uli. If I told you that for only 5,000 pesos, you can start your own perfume business. Yes, you heard that right. For just 5,050 pesos, you can get 2 preferred bottle designs, a total of 30 pieces along with raw materials. Everything you need to start your own perfume business is included, from a wide selection of fragrance, alls to perfume bottles. No idea, no experience, no worries. We got you covered with free training courses, and natuto ka na, kikita ka pa. Contact us or visit us at Paseo de Bacoor. See ya! Wow. Thank you so much. So, ibig sabihin, IF.
trade. Yan po ay pag-aari ng ating kapatiran dito sa Bacoor. Ano po? Magsiset ako ng araw sa lahat ng interesado na mag-business ng perfume. Siset ko yung araw para i-train kayo at turuan kayo. Ang sabi nila, we got you covered. Lahat ng kailangan nyo, nasa kanila na po. Okay? 5,050. You can choose your 2 bottles design. Okay? Tuturuan kayo paano gumawa ng perfume. And then, the same day na rin, siguro mga 2 hours kayo naroon, the same day, magkakaroon ako ng distributors meeting para po sa mga products naman. If you are interested, bring your members with you. If you are interested dito sa aming scalarized ginger oil, okay, napakaganda po nito. Pangalawa, itong aming deep blue. Kung marami kayong member na may acne, pimple problem, I can guarantee this 100%. Napakaganda po nito. Okay? Hindi lang po sa may acne, hindi lang po sa may pimple. Kahit wala po kayo nun because napakalaking tulong po para ito ng inyong skin. It will brighten and revitalize your skin and also recommended for tired and dull skin. Kung nagme-makeup kayo sa gabi, napakaganda po niyan para itong gamitin nyo pagtagal na makeup. Okay, so thank you so much. Kung may mga questions, may mga suggestions, may mga bagay na gusto pa kayong linawin sa aking aral at turo. At doon sa mga against sa turo ko, we can discuss this. Friendly. Kung gusto nyo online, gusto nyo sa gantong live ko, ilalabas ko yung mga mukha nyo, magtanong kayo, mag-question kayo, magtatanong ako. Pag-aralan natin, let's have a friendly discussion, okay? Para wakasan na po natin itong walang tithe sa New Testament o may tithe sa New Testament at tapos mag-aaway-away tayo. At ako naman, pinakikita ko na yung mga patunay na talagang may tithe sa New Testament. Hindi po nawala. At yung mga verses na ginagamit nyo that you are no longer under the law, huwag nyo na pong gamitin. Out of context po yun. Okay? Huwag nyo na gamitin ng Galatians. Kasi hindi po yan doon para. Iba po yung law of sin and death na tinutukoy po ng Galatians. Ang tinukoy po, we are no longer under the law but under grace. Yan po ay because of the law of sin and death. Iba din ho naman yung law of blessings. Kasi yan po ay sinasaklawan ng obedience and disobedience. Okay? So, carry over po ang law of, mayroon po tayong law of blessings ngayon mga kapatid. At dala-dala po yan hanggang ngayon. Okay? So, maraming salamat sa inyo, sa mga nakinig. Sana'y naging maliwanag. Sana'y naging maayos ang ating talakayan ngayon. Okay, so tayo sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin ko na patuloy kang magbigay ng pangunawa, magbigay ng talino. Kinaklaro po namin, hindi po nawala ang tithes. Dahil sinabi mo, even so the Lord ordained. Kung paano inordain mo sa Old Testament na ang nagmiministeryo sa mga banal na bagay, mabubuhay sa templo. Ang sabi mo, even so the Lord ordained, na ang nangangaral ng Ebanghelyo mabubuhay sa Ebanghelyo. At ang reference po niya na yung Old Testament. Paano mo sinustento ng tithes and offerings ang mga Levites? Ganun mo din sinusustento ang iyong mga lingkod ngayon. Salamat po. Dalangin namin na magpatuloy ang pag-aaral, ang paglago, at ang paghiyabong ng aming kaalaman sa iyong mga salita. Purihin ka, itaas ang tanging pangalan mo lamang, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, thank you so much. Maraming salamat. Mag-comment nga po kayo. Kung malaman ko lang kung tayo'y nagkakaintindihan, baka may hindi maliwanag, baka may malabo, linawin natin. Okay, thank you so much. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. God bless you all. Bye-bye.